Jesus sa isang sergeant. Sa panahon natin o kaya sa state, sa military ranking, ito ay isang sarhento. So, siya po ay isang centurion. Siguro familiar kayo sa salitang centurion. Noong panahon ni Kristo, nabit niya ito. Gusto ko lang i-share isang segment ng Bible. Maikli lang naman po ito. Okay? So, sa Matthew chapter 8, verse 5 to 13, gusto ko lang ibahagi ito, mga kapatid. Sabi nito, no? Pagpasok niya sa Capernaum ay lumapit sa kanya ang isang centurion na nakikiusap sa kanya. At nagsabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakaratay sa bahay, lumpo at lubha siyang nahihirapan. So sa Capernaum, mga kapatid, ito po ay part ng Galilee kung saan malapit ito sa lugar ng tirahan ni Kristo sa Nazaret. So, dito sa Capernaum, isang lugar ito na maraming ginagawa ang Panginoong Yesus, nagpe-perform siya ng miracle. Pero, kukunti ang mga naniniwala sa Kanya. Ngayon, itong centurion, isang Romano, isang official siya na binanggit ko na nga na isang sarhento siya sa military, siguro sa States, na meron siyang, ang centurion na ito, merong tauhan na kaya nga, centurion, from the word century, meron siya mga 100 personnel under him. Okay, so ngayon, nagsabi siya sa Panginoon, Panginoon, ang aking alipin ay nakarati sa bahay, lumpo, luha siyang nahirapan. So verse 7, sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. So ito yung response ni Kristo. So ang Panginoong Yesus very responsive at very concerned sa mga needs natin. Lalo na, hindi ito Hudyo, hindi ito Israelita. Romano to, Gentile ito. Sa panahon ni Kristo, ang Gentile ay second class citizen sa kanya, sa panahon nun. Ngayon, pero sabi ni Kristo, sige, pupuntahan ko siya at pagagalingin. So, concern si Kristo. Verse 8, ngunit sumagot ang centurion, at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Napuntahan mo ang aking bahay. O ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Ito yung sinabi ng centurion na, Panginoon, kahit hindi ka na pumunta, sabihin mo lang isang salita na hindi ako karapat-dapat sa iyo. Verse 9, sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim, ito yung paliwanag niya kung bakit ayaw niyang pumunta si Kristo sa bahay niya. Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng authority o otoridad, na may kawal na nasa ilalim ko. So, sarhento, siyempre, may kawal na nasa ilalim niya. So, tapos dito, sabi niya, sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya ay humahayo. At sa iba naman, halika at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa nga niya. So, yung authority na sinasabi niya na meron siyang isang rank na meron siyang personnel under him, yun nga, nasa 100 personnel, during those time, no? Tapos, meron din siyang mataas na rank na nasa taas niya. So, okay, verse 10, nang marinig ito ni Jesus, ay namanga siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Imagine mo, sinabi ni Kristo, the whole nation, Israel, ay ang mga alagad niya, mga Israelita. Ibig sabihin, kung i-compare yung faith nitong centurion na isang Romano, mataas yung level ng faith nito kaysa doon sa mga alagad pa niya. So, yun ang batayan ni Kristo, natuwa ang Panginoon. Verse 11, sinasabi ko sa inyo, marami ang manggagaling sa silangan at sa kanluran at mauupong kasalo ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob sa kaharian ng langit. Verse 12, ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadilimang nasa labas. Doon nga ang pagkatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Verse 11 or verse 12, ito ay isang analogy na binabanggit niya na ang mga Israelites na hindi believer kay Christ ay delikado. Baka mapunta doon sa yung ones na binanggit yung nagngangalit o gnashing of the teeth, tumutukoy yun sa hell. Mga kapatid, pag ang isang tao napunta na sa hell, wala nang pag-asa makapunta ng langit. Last verse 13. Sinabi ni Jesus sa centurion, humayo ka na.
mangyayari para sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. At gumaling nga ang alipin ng oras din iyon. So, mga kapatid, dahil tayo, kayo po ay isa nabibilang sa mga public servant, military, police. So, meron tayong encounter lagi kay Christ. Do you believe on that? Amen? Lahat po tayo, every human, anuman yung ating position, nasa Bible, may mga encounter. Simpleng tao, ulubi, mayaman, may encounter lagi kay Christ. So, ano yung pwede natin i-apply dito? Ano yung basic Bible principle o life principle? So, bago ko ipasa ito kay Sergeant, meron po tayong 4 na bagay. Una, yung humility and humble heart. Yung meron yung centurion. Verse 8, sabi dito, balikan natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo. So, meron siyang mataas na respeto kay Kristo. Lord, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ang taas ng tingin niya kay Jesus. So, yung humility, pagpapakababa ang loob. Yung humble heart. Mga kapatid, napaka-importante nito. Ang puso natin nababasa ng Panginoon. Anumang lagay natin sa buhay natin, personal si Kristo sa puso natin, tinitignan tayo kung meron tayong humility. Sabi sa Santiago chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Isaiah 57 verse 15, sabi ng Panginoon, ako'y nananahan sa mga taong nagpapakumbabang loob at nagsisisi. So yung presence, yung Holy Spirit, yung presence ng Panginoon ay nagdedwell doon sa mga taong merong humility, nagpapakababa ang loob. And then number 2, pointers, yung he trusted the word of Jesus. Naniwala at nagtiwala itong centurion sa mga salita ni Kristo. According to sa verse 8, sabi niya, ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Naniniwala siya sa mga salita ni Jesus na sabihin mo lang kahit di ka na pumunta sa bahay, sa alipin ko. Maniniwala ko na gagaling ang aking alipin. So kayo po ba mga kapatid, pinagtitiwalaan niyo po ba ang salita ng Panginoon? Lalo na ngayon na we are all the presence of the Holy Spirit, na sa presensya ng banal na Espiritu, ang Word of God, ang Bible, ay nagbibigay ng promotion to promote Jesus. Maniwala tayo sa salita ng Panginoon. Sabi ng Bible, lahat ng bagay, mundo, daigdig, lahat ito, nakikita natin, mawawala. Ngunit ang kalit-litang salita ng Panginoon ay hindi mawawala. Biro mo, mga kapatid, sa salita lang ng Panginoon, let there be light, let there be mountains, everything. Sa salita lang ng Panginoon, nagkaroon ng lahat ng bagay na nakikita natin. Because of God's Word. So, importante po mga kapatid po yun sa ating buhay. Ano man ang ating buhay, may position, may ranggo, mayaman, mahirap, ulubi, mga ngalakal, politiko, pulis, military, lahat po tayo. Ang Panginoon ay gusto niya na magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Okay, so sabi nga sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Panginoon ay magagamit natin na parang isang tabak na magkabila ay talim. To offense, di ba? And then, sabi dito sa Kawikaan chapter 30 verse 5, ang salita ng Panginoon ay pwede na maging defense. Na ang salita ng Panginoon ay parang shield sa mga nagtitiwala sa Kanya. Siyempre, noong panahon doon, may mga shield, yung mga labanan nun, may itak lang o sword lang na double ang blade. At saka shield lang. Ngayon, kung compare natin, siguro yung, ano tawag yan, yung vest, yung vest nyo, yan ang pinaka-protection nyo. Pero ang salita ng Panginoon, mga kapatid, protection din natin yan at higit pa yan sa sandata nating baril. Amen? Yung baril ninyo, ang kaya lang patayin yung mga physical na bagay. Pero yung taong na-possess ng evil spirit, kaya nagnakaw, kaya nag-drugs, hindi natin kayang patayin yung evil spirit.
But the word of God will kill the evil spirit. Amen? Hindi natin nakikita ang demonyo. Pero nakikita natin ang kilos ng mga demonyo. Ginagawa yung sinasaniban ng demonyo. Originally, wala po talagang taong masama, mga kapatid. But, ang demons, ginagawa niya masama ang tao. Para tayo ay sirain sa harapan ng Diyos. Amen? Nililing lang po tayo, mga kapatid. Kaya, ang weapons natin, number 1 is yung Word of God. Number 3, he recognized the authority of God o Jesus, no? Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng otoridad, sabi ng centurion, na may mga kawal na nasa ilalim ko. So, nirecognize niya, inacknowledge niya yung authority ni Kristo na napakataas. Sabi nga niya, hindi ako dapat tumarap sa iyo. Mga kapatid, sa oras na ito, sabi nga ng Matthew 10, verse 32 to 33, ang sino mang ipagkakaila ko rin siya sa Ama sa langit. Ang sino mang kinilala ko dito sa lupa, kikilalanin ko rin siya sa harap ng langit. Dito sa lupa, pag nirecognize natin ang Word of God, ang mga presence ng Panginoon, pag tayo po'y namatay, sasubmit tayo sa harapan ng Lord, hahatulan din tayo, mga kapatid. But, huwag kang mag-alala, kikilalanin ka ng Panginoong Yesus. Amen? Tandaan natin yan, mga kapatid, sapagkat yan ay totoo magaganap. And number 4, last, yung genuine faith ng centurion, ng isang ranking officer na ito. Meron siyang genuine faith sa Panginoong Yesus. Pinagtiwalaan niya ang salita ng Panginoon, kinalala niya na siya ay hindi karapat-dapat, at tinignan niya yung salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, napakahalaga yung faith natin sa Panginoon. So, kalima, yung part na lang ito na yung centurion ay nagmalasakit sa kanyang officer, sa kanyang nasa ilalim ng kanyang pamamahala. So, dito mga kapatid, hindi lang tayo nakapokus sa Panginoon. Yung centurion, nagmalasakit siya na may sakit yung kanyang alalay, magmalasakit din tayo sa bawat isa. Amen? Huwag natin tignan yung ating sarili lang. Tignan natin yung nasa baba, tignan natin yung nasa taas, yung ating kapwa, yung concern din tayo sa ating kapwa. Dinadala natin si Kristo sa kanila para gumaling, makakilala sa Panginoon. So sa umagang ito, ito rin yung na-share ko na rin po ito sa aming squad, si squad leader, si Brother Reynanti po. So, kaya lang sa online, sabi ko, mas maganda siguro sa actual, i-share ko ulit. So mga kapatid, balikan ko po na every human mayroong encounter kay Kristo. So ang sa akin lang, at sinasabi ng Bible principle, pagtiwala tayo sa salita ng Panginoon, lalo na sa panahon natin. Ang salita ng Panginoon, dadalhin tayo sa eternal na buhay. Sabi ni Peter, chapter 6, verse 58, 59, Panginoon, sa kami pupunta, sabi niya kay Jesus, sa iyo namin natagpuan ang salita ng walang hanggan. So mga kapatid, lahat ng bagay sa lupa na nakikita natin, nahawakan natin, everything is temporary. 5 years, 10 years, more than 20 years, mawawala yan. But the Word of God will still remain. Amen? So sa akin, panalangin ko po sa inyo. Pray po ako. Sige po, iyupo lang natin ating mga mata. Ang ating mga ulo at ikit natin ating mga mata. Aming Diyos, salamat po. Dalangin ko po, Ama, na ang aming prinsipyong napakinggan sa oras na ito. Pagpalain po kami na makita rin namin ang aming sarili puso na dapat nakapokus sa mga salita mo. Concerned din kami sa aming kapwa, sa isa't isa. At concerned din kami sa iyong kadakilaan, yung authority. Kinikilala ka namin bilang Panginoon tagapagligtas. Dalayan ko po ang mga kapulisan. Una-una ang kalusugan nila upang sila ay laging handa sa anumang bagay na maging ready sa pagsagip, pagtulong bilang public servant. Dalayan ko po ang bawat protection nila, aming Diyos. Hindi lang sa mga tao, kundi sa mga sakit din na nitong pandemic, Lord, ang dami pong mga pulis na nagkaroon ng sakit at iba ay namatay dahil sa pandemic.
But praise God, Lord, kami po ay nagpapasalamat na ipinagpapatuloy ninyo ang protection niyo sa kanila. So hindi lang sa pandemic, kundi sa iba pang mga banta ng panganib. Hindi lang sa kanilang sarili, kundi dito sa kanilang pamilya, dito sa station, at sa buong bayan ng San Mateo na sila ang kumakatawan to protect the people. I-bless niyo po sila ng yung spirito na maghari po ang iyong salita. Dalayan ko po ang pamilya nila na habang nandito sila sa duty, patuloy mong ingatan, asawa, anak, mga magulang, mga mahal nila sa buhay, kapatid, kaibigan. Kaya salamat po, Panginoon. Dalayan ko po ang buhay nila. Dalayan ko po ang kanilang spiritual na buhay ay lumago sa iyong harapan. Marami pong salamat, Ama. Itinataas ko po ito. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, ay everybody say, magandang umaga po.